Nako, ito na pala yung nangyayari sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Lumalabas pala na sila po ay sobra na ang takot. Halos ayaw nang bumalik sa pangingisda. Kaya lang wala silang magawa dahil yun ang kailang hanap buhay at pinagkukunan ng pagkain para sa kanilang pamilya. Gano'n na po ang kalala ang sitwasyon nila. Yung matapos nga mangyari sila'y mabangga at saka yung maraming mga harassment ng mga Chinese vessel. Yan po yung nangyayari. Ayan ito yung mga mangingisda kawawa naman. Yan po yung mga mangingisda Humarap po yan sa Senado at inaamin na ang hirap. At mangisda doon sa natural lugar. Yeah. Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Yeah. Takot po. Takot. Yun, malinaw Matindi na pong takot. Kaya hindi nila alam kung babalik pa sila o hindi. Diyan po sa West Philippine Sea. So yan ang katotohanan. Itong mga taong ito po yung mga survivor. Ito yung mga nakaligtas dun sa aksidenteng nabangga yung kailang bangka o sasakyang pandagat. 14 sila, 3 yung patay doon. So hindi natin masisi kasi buhay na po ang nakataya. Kaya po ito ating pinag-uusapan ngayon kasi on record po yan sa Senado yung pagdinig at lumabas po ang katotohanan. Alam mo yung mga mangingisda, pasintabi na hindi mo basta-basta matatakot yung mga yan. Dahil dyan na sila lumaki sa dagat Yan ang talaga ang kailang hanap buhay. Marami dyan sa mga mangingisda, pag nawala yung paghanap buhay sa dagat, wala nang ibang trabaho ang alam. Pero ngayon, punong-puno na sila ng trauma, takot. Dahil nga sila ay nabangga ng barko. Pangalawa, yung continuous harassment ng mga Malaysian vessel at Chinese Coast Guard sa kanila, araw-araw. Tapos tayo naman dito at lalo na yung ating mga politiko sa Kongreso, sa Senado at saka yung Office of the Vice President, ang pinagtatalunan, pinag-aawayan ay pera, confidential fund. Na yung perang pinagtatalunan yan ay doon ilalaan, doon gagamitin para mabantayan ang mga mangingisda at ang ating teritoryo at mawala yung takot ng mga mangingisda at makapaghanap buhay sila ng maayos. Yun ang purpose ng confidential fund na gustong ibigay sa military, navy at coast guard para matulungan itong ating mga mangingisda. Pero itong mga politiko nagpipersonala, nag-aaway ng katakot-takot dahil sa perang yan. At hindi man lang nila inisip yung kapakanan itong mga mangingisdang ito na 24/7 nang sila'y natatakot. Alos tanongin nga siya Hindi ho namin alam kung kailan kami babalik. May takot po kami. Natakot na. Paano ngayon ang hanap buhay nila? Paano ngayon ang kinabukasan ng kanilang pamilya? Yung huli na isda ng mga mangingisdang yan, ibinebenta nila, doon sila at yun ang kanilang panggastos. Yung tira doon sa sobra doon sa kanilang pagkain, yun ang kanilang ibinebenta. Napakahirap maghanap buhay ng ikaw ay may trauma, may takot. Wala kang peace of mind yun. Pangalawa, hindi ka makakapag-concentrate sa trabaho kung takot ang nangingibabaw sa'yo. At may karapatan naman silang matakot dahil hinaharas na nga ng mga Chinese Coast Guard. Takaw aksidente pa nga, ayun, nabangga na nga, 3 nang namatay. Hindi ganun kadali makalimot ang mga biktima, yung mga survivor. Yan ang dapat tulungan. Kaya again, ako'y umaapila sa ating mga politiko na involved dyan sa confidential fund. Kayo lahat dyan, nasaan ang konsensya nyo? Nasaan ang awa nyo sa mahihirap? Ang lakas nyong magkunwaring kayo'y makabayan, makatao, makakapwa, pagkakampanya. Pag nandyan na kayo't nakapwesto, ang inyong pinag-aawayan ay pera ng bayan. Di ba? Yan ay nakakalungkot Nakakalungkot na, nakakahiya pa. Ako bilang Pilipino, bilang mamamayan, alam natin ang sitwasyon ng mahirap Alam natin ang pangailangan. Hindi naman ho ninyo inisip Ano bang meron sa confidential fund? Isa lang naman siguro. Dahil yan ay madaling pagkakitaan. Dahil yan ay madaling ibulsa. Yan ay madaling itago. Dahil hindi yan kontrolado ng COA. Yun Aber, paliwanag ganin sa inyo, kunwari lang ho yung gagamitin nyo makatulong kayo sa tao. Malinaw na yung confidential fund, kaya pinag-aawayan nyo kasi yan ang pinakamadali na gastusin.
Kasi nga, walang dokumento, malinaw. Hindi katulad yan nung ibang budget, itemize ang budget, alam ang mga paglabas, pagpasok niyan dahil nababantay ng COA. Na-audit ng COA yung ibang mga regular budget. Halimbawa, infrastruktura, ayan, pagpapagawa ng mga proyekto, identify yan. Paggawa ng tulay, ng kalye, or kung ano man, building, identify yan, madaling daanin madali sa auditing yan. Pero yung confidential, wala hong resibo yan eh. Kaya madaling ibulsa yan. Kaya ngayon, sinong maniniwala sa inyong mga politiko na yung inyong pinag-aawayan yan ay para lehitimong paglingkod sa bayan? Malabo. Malinaw na pinag-iinteresan ninyong magamit sa inyong mga political at personal interest yung pera ng bayan na mas kilalang confidential fund. Yun. Bakit wala kaming naririnig kung paano yung tulungan itong mga mangingisdang natatakot na at ayaw na maghanap buhay? Wala man lang nakaisip sa inyong bumili ng motor bangka para ma-donate sa mga mangingisda. Wala man lang nakaisip sa inyong dagdagan ng patrolya ng mga yan para makapaghanap buhay. Dagdagan ng palakihin ng bangka at dagdagan ng malalakas na ilaw para sa ganon hindi sila mabangga ng malalaking barko. Wala. Yun yung perang yan na gustong gamitin sa counterintelligence ng militar at ng Coast Guard sa West Philippine Sea dahil binubuli tayo ng China, yun ang paglalagyan, inaaway pa nyo. O nagagalit pa yung iba dyan. Pinag-aawayan pa. Di ba? Hindi ko malam kung saan kayo humuhugot talaga ng mga katwiran tungkol dyan. Walang katwiran na tama. Pag ang pinag-uusapan ay pera ng bayan, yan ay para sa bayan. Ang pera ng bayan, ibalik sa bayan. Yung confidential fund, gagawin sa kawang gawa, ayo-ayuda, libre transport, libre ganito. Hindi yan trabaho ng confidential fund. Ang confidential fund for counterintelligence. Hindi yan kawang gawa. Hindi yan libreng sakay, hindi yan libreng pagkain. Ang confidential, pang-counter sa kalaban. Gagamitin ng pera na i-counter mo yung kalaban mo. Isaywar mo or hanapan mo ng ebidensya, hanapan mo ng pagpapatunay kung anong ginagawa. Iyan ang ginagastusan ng confidential fund. Hindi yung public service na ginagawa na ng DOTR, ginagawa na ng DSWD, ginagawa ng local government. Nagiging redundant lang, paulit-ulit lang na programa, iisa ang pinanggagalingang pera ng bayan. Pare-parehas ang programa, hindi yan ang dapat gastusan. Kaya please lang po, yung mga maka-Duterte at yung mga maka-congressman at Romualdez, Speaker Romualdez, mag-isip-isip naman kayo. Maawa kayo sa mahihirap na mga mangingisda. Maawa kayo sa nagbubuwis ng buhay na nangangailangan ng proteksyon pero kulang dahil kulang ang pera. Kayo naman gusto nyong kamkaming. Gusto naman ninyong kayo ang mag-control ng pera na malayo naman sa programa ng pangailangan at malayo sa pangailangan ng mga mamamayan sa West Philippine Sea.